Magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga pa lang eh. Magandang umaga po, Bishop at mga pastor, kila Ma'am Charity, nakita ko mo. Tsaka kila At Babes, sa lahat ng kabataan narito. Good morning. Amen. Pinagpala na ba kayo? Yes! Ikaw lang ang bata nakita kong balbasarado. Ay, talaga. Anyway, please open your Bible to... Bible ko po, nandito na sa aking phone. We'll talk about it's a short message, one of my favorite message when I was growing up. Buksan niyo po sa 1 Chronicles chapter 4. Basahin natin from 1 to 10. Pwede po tayong tumayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sino mas marami? Sinong nakatagalog Bible dito? Taas ng Bible. Tagalog. Sino yung naka-English? So, hati, no? Okay, so basahin ko sa English. Tapos, sabayan nyo ako, sabay-sabay natin basahin. Okay, 1 Chronicles chapter 4, verses 1 to 10. Unang Chronicles, chapter 4, verse 1 to 10. The son of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, Shobal, Reaiah. The son of Shobal became the father of Jahan, and Jahan became the father of Ahumai and Lahad. These were the families of Zoratites. These were the sons of Etam, Jezreel, Ishma, Idbash. And the name of the sister was Hezeleponi. Huwag niyong papangalanan ng mga magiging anak niya ng ganyan. Hindi matatandaan. Penuel was the father of Gedor, Ezer, father of Hushash. These were the sons of Hur, the firstborn of Niptah, the father of Bethlehem, Ashur, the father of Tekoa. Ngayon, bagsak niyo po hanggang i-direction niyo yung babasahin niyo ng verse 9. Kasi po yung from verse 1 to hanggang 8, puro pangalan. Si Greco, anak ni Butch, na anak ni Porfirio, hindi anak ni ganito. Tuloy-tuloy lang po yun, puro lang ganun. Tinitrace yung kanilang history. Subalit pagdating ng verse 9, basahin natin sa verse 8. Cos became the father of Enum, and Zobela, and Zobeba, and the families of Aharel, the son of Harun. Now verse 9. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him with pain. Now Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, that your hand be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me. And God granted him what he requested. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit. Humihingi na ikaw ang magpaliwanag at hinihingi na ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ipuin mo ang bawat isip, ipuin mo ang bawat puso. At ikaw magpaintindi sa amin ng iyong salita. Alam mo ang aming kalooban, Panginoon, at iniaalay namin ang aming puso at buhay sa iyo. Gamitin mo kami sa pangalan ni Jesus. Lahat sa amin yan. Makakaupo na po tayo. Chronicles is one of the most boring books you can read. Kung nababata kayo magbasa ng Bible, Chronicles, pinakamabilis magpatulog. Nagbabasa kayo yung Bible sa katulog kayo, di ba? Chronicles, bakit? Chronicles means parang newspaper. News. Binabalita. Tapos yung pagkakasunod-sunod, yun ang Chronicles, yung pagkakasunod-sunod. Sino na una, ito muna na una. Kaya yung binasa natin, mapupuna po ninyo, si Ehud, son ni ganito, anak ni ganito, anak ni ganito, anak ni ganito, anak ni ganito. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang verse 9, napakaraming henerasyon.
Sinabi yung mga pangalan ng mga tao. Pero palagay ko po, alam niyo po kasi ang ating banal na kasulatan. Hindi po yan basta mga libro pinagsama-sama lang. There's 66 books, pinagsama-sama mga libro. Pero hindi po yan basta pinagsama-sama lang po. Ang lahat po ng libro at mga isinulat dyan, bago na ilagay dyan, ay naibalita. Hello? Ito po ay lumabas sa isang public news, o isang public na literature, o isang nabalita. So it's a statement of fact, it's news. So hindi po yan parang sumulat lang isang magsasaka o isang mangingisda o isang doktor sumulat tapos, okay, mga senador kami, mga apostol kami ng Panginoong Hesus, o kami, propeta kami ng Diyos, o si Moses. Ito yung mga nakita sa mga scroll sa Dead Sea. Tapos pinagsabi, hindi po, ito po ay lumabas sa isang pahayagan, ipinost. Tapos after 1,500 years kinumpile, pinagsama-sama, naging Holy Bible. What do you mean by Bible? Bible talks about, syempre, tinagalog mo. Bible, Biblia. Pero ibig sabihin ng Bible. Basic instruction. Okay, ano yun? Coined meaning para before leaving earth. Basic instruction of your life. Pero ibig mo sabihin talaga ng Bible is books. Bible means books. So yung hawak nating Holy Bible are holy books. Inspired by the Holy Ghost, sabi. Isang sumulat, ang dami-daming panahon, 1,500 years. Iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng sitwasyon ng buhay, pero isang tema na meron darating na tingapagligtas, natutubos sa ating mga kasalanan. Na kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas, bibigyan ng bagong buhay, tatanggap ng bagong buhay at pagpapalain dito sa lupa at hanggang sa langit. Isang tema, meron tingapagligtas. Tayo lahat, ano tayo ng sine? Ngayon, Asyong Salonga, Kingpin ng Maynila. Same movie, same time, after 2 hours, magsasabit tayo lahat ng mga term paper natin. Ikwento mo kung ano ang napanood mo, ano natutunan mo. Iba-iba ikikwento natin. Tama? Iba matatouch kay Asyo. Iba matatouch dun sa magulang niya. Hindi ko pa napapanood, nabasa ko lang po. Pero iba-iba ang kwento. Ano tayo isang basketball game, iba-iba ang kwento kung ba't nanalo. Sa akin, nanalo si Jordan. Iba natin, pinasa ni Pippen. Hindi kasi na-steal, na-block. Iba-iba ang perspective. Pero the Bible, miraculously, kung paano nila nangyari ng iba't ibang tao, merong magsasaka, merong hari, merong mayaman, may doktor, may mahirap, iba-ibang klase, merong pinuno, merong nasasakupan, merong banal, merong hindi banal. For a span of 1,500 years, wrote books, and yet talked about one thing, the deliverer. Is that possible? Posible po ba yun kung hindi yun himala? Hindi posible yun. That is a miracle by itself, on itself, meaning, para iisa ang kwento, kailangan iisa nagsulat. Hello? Para parehas ang kwento natin, kailangan gayahin mo yung kwento ko o gagayahin mo ang kwento mo. So ikaw ang nagsulat. Ang Biblia, ang banal na kasulatan, iisa ang sumulat, ang banal ng Espiritu. In-inspire ng mga tao, katulad mo at katulad ko. Normal. Kabataan, matanda, normal na mga tao. Pero pag ginamit ng Diyos sa kakagawa ng mga great things. See, one thing about God's Spirit and God's touch is that you can be a normal person, but a normal person becomes an ordinary person can do extraordinary things when touched by the Holy Spirit. Hello? Kaya si Jesus Christ, nung ipanganak ng Christmas season, hindi siya December 25 pinanganak. Pero sineselebrate natin December 25, ang kapanganakan ni Cristo Jesus. God chose to live as man, and He chose a time in a season where there was so much pain. People were slaves. There was trouble. Nagpapasenso si Caesar Augustus at pinapapatay lahat ng bata under 2. Pag nagpasenso, ibig sabihin may ginagawa, inaalam mo
kung sino ang buhay, sino ka, nasa ka nakatira, anong pangalan mo. Inaalam lahat ng buhay, ibig sabihin nakikilman, ibig sabihin walang kalayaan. Puro sila mga bihag, slaves. They don't even have control or ownership over their own life. They don't have properties because they're under Roman captivity. Jesus chose to be born not in a palace, He chose to be born in a manger. Sa hirap ng buhay, wala lang pang anak eh. Walang pang anak si Joseph at si Mary. Ang laki ba ng problema ni Maria? Dahil iiwanan siya ng asawa niya. Dahil buntis siya, hindi niya maipaliwanag kung paano siya nabuntis. Ang Pasko po, ang pinakamasayang season na taon. Pero actually, ito ang pinakamalungkot na season ng taon. Kasi pag Pasko, supposedly, meron kang bonus. Para marami kang pambigay ng regalo. Pambigay ng regalo, pambigay ng regalo. Supposedly, sama-sama ang pamilya niyo. Yan nasa commercial, yan nasa TV, diba? Sama-sama ang pamilya. Meron kayong kakainin masarap. Meron kayong panggastos, meron kayong mga bagong damit. Kaya masaya ang Pasko. Ang problema, pag wala ka noon, malungkot ang Pasko. Tama ba rin? Now, the truth is, there are 10 million overseas foreign workers in the Philippines. So meaning there are 10 million broken homes. Mas marami ang walang bonus. Dahil mas marami ang walang trabaho. Marami ang walang damit. At tuwing nakikita mo yung mga pictures na yan, Coca-Cola, mga pictures sa mga tao sama-sama, pag hindi ganun ang buhay mo, malungkot ang Pasko. Mas maraming tao malungkot sa Pasko. Pero kung titingnan mo nung unang Pasko, napakalungkot ng Pasko ni Maria. Iiwanan siya ng asawa niya, buntis siya na hindi niya maipaliwanag, wala siyang pampaanak. Sinesenso siya walang kalayaan ng alambayan. Hindi niya alam makita, wala siyang kasiguraduhan sa kanyang buhay. Napakalungkot po ng panahon na pinili ng Diyos na siya ay ipanganak. Ang tanong ko, bakit? Pwede naman niyang piniling ipanganak ang Panginoong Hesus. Pinili niya sana pinanganak no Israel was in its heydays when Solomon was king ruling. And he could have chosen to be born in the palace, fit for a king. Bakit pinili niya? Sabsaban, mahirap, walang pera, bihag. Kasi ang Panginoong Diyos, dumating talaga para sa mga taong naghihirap, mga taong walang natakbuhan, para sila merong kapitan at magbigay ng kaligayahan at kasapatan sa kanilang buhay sa gitna ng kahirapan. Ang Panginoong Hesus dumating talaga para sa taong katulad natin, ordinaryo, normal, hindi pinanganak sa isang bahay ng Pangulo. Pinanganak, normal na tao, naghihirap. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, tayo mga naghihirap. Mga batang naghahanap ng kanilang paanong bukas, kanino ako tatakbo? Pinadala ang Panginoong Hesus para meron kang takbuhan, meron kang tawagan, meron kang lapitan, at meron kang asahan. Hindi ka mag-ifig. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos. Now, napakarami po ng plano sa atin ng Panginoon Diyos. Napakaraming magagandang bagay. Pagpalain, ibalik sa Kanya, makilala siya, pagpalain, patawarin ang kasalanan, bigyan ng buhay ng walang hanggan. Napakaraming bagay. Maglingkod sa Kanya ay isa sa pinakamahalagang bagay na plinano ng Diyos sa buhay ng tao. Sa buhay mo at buhay mo. Ang maglingkod sa Kanya, kilalanin siya, alamin ang Kanyang kalooban, alamin ang Kanyang salita, para matanggap natin ang tunay na kaligayahan na hinahanap natin. Hindi mo yan maibibigay ng pera, hindi yan maibibigay ng katayuan, hindi yan maibibigay ng relasyon. Noong 13 years old ko, sabi ko, paglaki ko, magiging presidente ako ng Pilipinas. Kasi
nung ang tatay ko, nung lumalaki ako, nagpapastor na ang tatay ko. Napanood ko ba yung, hindi niya nakilala, mga bata kayo eh. Si Joko Diaz, kilala ninyo? Ginawa niya ang pelikula ni Butch Bellica. Naalala niyo po yun? Tatay ko yun. Butch Bellica story. Nung maliit ako, lagi ko naririnig ang kwento tungkol sa buhay ng tatay ko. Sika. 12 years po nakulong ang tatay ko sa Muntinlupa. Naging most notorious juvenile delinquent. Naging pinakabatang gang leader ng Muntinlupa. Naging komunista. Nakulong. Binago ng Diyos. Ngayon, nagpastor. 1979. Mamamatay na po ako. I was 1 year and a half. Don Stewart prayed over a picture. Made a miracle of my life by praying to God. That turned my father's life around. My father gave his life to the Lord and started serving the Lord. Lumalaki po ako, nagpapastor ng tatay ko. Hindi na siya salbahe. Hindi na loko. Pero naririnig ko yung mga kwento. Na mamama ako na kahit saan ako pumunta, party, kahit anong occasion, kahit na saan ako pumunta, laging pag dumating na tatay ko, lahat na siga tumutupi. Kahit siga-siga dyan, yung mauupo sa labas, ano pang party rin yun. Yung mga siga, hindi naman pumapasok sa loob yan, nandun lang sa labas, patapay-tapay. Pero pag dumating na tatay ko, lahat gumagaman, si Butch Bellica. Binaril niyan si ganito, pinagbog niyan si ganito. May dumating na mas malaking siga. Ay, sino? Mayor, Governor, negosyante, siga, kahit sino. Pag dumating na yung Butch Bellica, iba dati ng Butch Bellica, sabi ko, pag laki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Gusto ko silang din naman. Bakit walang kamay na, gagayahin ko. Kaya sabi ko lang. Pero ang problema, nung nagpastor ng tatay ko, ito kasi, nung nakikita ko nun, ang coach mo ng tatay ko, puro D8 at sports car. D8 at saka sports car. Kung anong uso, yun ang coach niya, hindi niya pinabenta. Nung nauso ang Camaro siya. Nung nauso yung Grand Prix siya. Nung nauso yung Mercedes-Benz na SLK na 280 SL na convertible na Elvis Presley, naka 280 SL siya. Eh, nagpastor. Na-bless ni Don Stewart. Sabi ni Don Stewart sa kanya, God's calling you! Pastor siya. Diba, isa-isa ko na wala yung masasakay namin. Yung mga baril yan, ako, hindi nagdadala ng baril ng nanay ko. Mga alasa, mga walan. Tapos puputulan na kami ng ilaw. Mahirap ang buhay ng pastor eh. Hindi ka naman nagtatrabaho sa pastor eh. Hindi ka rin nagninegosyo, naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Tama? Amen. Ang regalo ng isang pastor ay yung mga kaluluwa na naliligtas, yung nakakapangarap siya ng salita ng Diyos. Pinupos mo siya ng banal na Espiritu at maraming lumalapit sa Diyos dahil sa Kanya. Kaya nakaimanan na hindi nawawala. Eh, nagpapastor ng tatay ko, sabi pa, mahirap ang buhay namin. Pupunto na kami ng ilaw, iisang pantalong ko pang school, tapos, 3 lang yung uniform ko. So, araw-araw nilalabahan. Tapos, hindi naman kayo makabili yung uniform. So, lumalaki na ako. So, yung uniform ko, dati hanggang dito, umiisip. Sabi ko, Ma, ayaw ko na magpastor. Ang hirap na lang ng pastor. Kaya sabi ko, gagahin ko tatay ko. So, ano kaya gagawin ko sa buhay ko? Sabi ko, alam mo na, nakita ko ngayon, yung pulis pala, para tatay ko siga. Lahat ng dumaan sa kanya, Sir, pag hinuli niya, tigil, talagang nininervous na yung mga tao, magsususuhol, hinuli ako ng pulis, parang hindi makalaban sa pulis. Pag sabi niya, go, pag sabi niya, stop. Sabi ko, ba, ang pulis pala, parang tatay ko siga, paglaki ko, magpupulis na rin ako. Na one time, nag-drive ko ang dad ko. Ay, in short lang, ang mga kotse namin na ibenta na. Tapos one time,
nakasakay ako sa kotse namin, pag-drive si Papa, nakakita ako ng Volkswagen. Yung Beetle, sabi ko, wow, Papa, ang cute ng kotse, oh. Paglaki ko, bibili ako yan. Sabi niya, naku, anak, kang bibili yan. Kotse ng momo yan eh. Pag bumili ka, gagayahin mo tatay mo, yung malalaki, puro American ka. Sabi ko, sige, American ka. One time, gabi-gabi na, narinig na inaantay namin si Papa. Tapos may narinig kami, ng kuya ko. At luho kami lalaki. Sumilip kami sa bintana. May nakita kami isang asul na maliit na kotse. Yung pagka pinagsama-sama niyo po itong apat na itong monoblock ko, pwede mo, ganun kaliit. Tapos biglang may lumabas. Nakita ko, Papa ko lumabas. Yung gandito yung sasakyan. Naawa na kami ng kuya ko. Si Papa! Nakakotse, ang liit-liit, parang kotse ng ngengi, masahol pa sa kumo. Sa liit. Mini ka. Ewan ko nasakyan yan, Bishop. Pagkatuan sa Papa sa inyo na naka-mini ka. Wala na yung mga magagara namin kotse. Ito, ayaw ko na magpasta. Pupulis na lang. One time nagka-drive si Papa. Beating the red light. Red, gumo. Alam niyo naman yung mga pulis, di ba? Hilig niya, mga nakatago sa puno. Tapos biglang lalabas. Siyempre, pastor ng Papa ko. Nagbabagong buhay na. Huwag lang mabibigla. Lumabas bigla yung polis. Lalo ng Papa ko, bumaba. Inaabay yung polis. Bakit ka nakara dyan? Bakit tago-tago kasi? Umayos ka! Hindi nakakita yung polis. Gusto mo ako ulit? Abulin mo ako! Hindi mo namin yung polis. Hindi mo nakakita yung polis. Hindi mo mabul yung polis. Hindi mo mabulala ako sa polis. Gusto mo ako ulit? Bulin mo ako! Ulit? Hindi nakakita yung polis. So ako, gulong-gulo ako sa buhay. Uwi ako ng bahay. Ha? Ayaw ka na magpulis. Bakit na? Sinisigawan lang pala ng pastor. Sa buhay ko ngayon. Hirap buhay eh. Gusto ko masenso. Hirap buhay natin. Sabi ko, Papa, yung best friend ko po. Mahilig po akong mag-basketball nung elementary, high school, hanggang college. Ngayon, pag basketball player ka at hindi ka naka-Nike Air nung panahon namin, laos ka. Ewan ko ngayon, kung ano naman ang gusto ngayon. Nike pa rin, sikat eh. Pero doon una lumabas yung mga Nike Air, yung may mga air dito. Bago nun, uso lang ha, Converse lang, Chuck Taylor lang, bilang lumabas yung Nike Air. Dahil sigat natin ko, sa labas, sa school, ako rin ang sigat. Mga klase ko, ako sigat. Pag may lumaban, nahamon ko kagad sa tuman. Hindi man lumalaban. Ito ako na ang boss. Ngayon, ako, yung best friend ko, walang pakialam sa akin. Bahala kayo kung ano gusto nyo. Basta kung pero kung anong bagong sapatos, pag Air Max ang uso, Air Max. Cross trainer, Air Flight, Air Jordan. Tapos, sabi ko, pare, ano ba diba ang tatay ko? Businessman ang tatay ko. Ako po, ang sapatos ko ng Patrick Ewing. Kilala niyo si Patrick Ewing, yung mukhang chongo. Yung sapatos ko na kasi, 999 yun, kaya namin bilhin. Yung Air Max na 3,000, 5,000, 6,000. That time, mahal yun. Hindi ka magsasapatos ng ganun muna. Unless marami kang pera. Tanong mo ito ba tatay mo? Tatay ko, businessman. Pag-uwi ko ng bahay, sabi ko sa papa ko, Pa, businessman na lang ako. Sabi, anak, sige, tama yan. Nag-businessman ka. Kasi bago ako nagpasok, negosyante din ako. Ang point ko nun, gusto kong mapaayos ang buhay ko, gusto kong makaalis sa hirap, gusto kong masenso, gusto kong maitaas, gusto kong mabago ang sitwasyon ng buhay ko. Noong 1995, si Papa ay na-elect na konsihal ng Maynila. City Councilor. Ang ministry namin dati, kasama namin na kami po ay nasa banner ni Don Stewart, napansin ko, yung tatay ko, yung bench niya, meron ng hatak-hatak na kariton.
Tapos, pag tumigil, yung sa harap ng palengke, sa harap ng eskwelahan, o kung saan man mataong lugar, yung kariton, may kasama siya mga bata, biglang nagpo-collapse yung nabubuksan, tapos nagiging stage. Tapos, dala-dala na yung speaker, mag-preach na papakabot. Preach na siya, tapos sino may makinig, kung may makinig, meron, kung wala. Preach siya. Nung maging konsehal siya, city councilor, iba pala ang dating ng politiko. Pag pumasok ka sa barangay, hinaharap ka ng mga opisyal. Pag pumasok ka sa eskwelahan, hinaharap ka ng mga opisyal din. Pinaghahanda ka ng pagkain, iniipon ng mga bata, nakakapagsalita ka. Sabi ko pa, para din palang pastor ang politiko, nakakapagsalita. Para din pulis, may kapangyarihan, sinusunod. Nakakagawa siya ng batas, sinusunod ng tao. At para rin businessman, maraming pera. Sabi ko, paglaki ko, magpupolitiko ako. Yun po ang ginawa ko. 26, I was the youngest councilor of the City of Manila. At 23, I was appointed director of the City of Manila. Ang iniisip ko noon, pagka nagtagumpay na ako, ayos na ako. Masaya na ako. True to itself, tagumpay ako, dami kong pera. Kala ko nga hindi mauubos. Dating. Naalala niyo yung Baywalk Buddies na gubad sa West Boulevard? Di ba hinuli yun? Pinakulong, pinasuhan, tapos binan. Ako lahat ang gumawa nun. Pinahuli ko, binan ko. Nagbawal ko sila. Because of that, being the youngest councilor, namatahan ako ng napakaraming mga politiko sa Maynila. This guy is going to be the next leaders. This is going to be the next leader of our country, of our city. Later on, I've been invited to run for vice mayor. Si Isko Moreno, kaibigan ko po yun, pari ko pa. Magkasama kami sa city council. Nasa oposisyon siya, nasa administration ako. Pareho kami kandidato. Pagka nagdidebate na po kami, sasabihin na nung vice mayor na po na, bago kayo mag-umpisa, Councilor Belica at Councilor Moreno, nais ko lang paalala sa inyo na hindi pagandahan lalaki ang laban dito. Lagi kami inungkit, mga bata. Pero akala ko masaya na ako. Dami kong pera eh. Sikat ako, ganda ng future ko. Pero it took a little while, 2 or 3 months for me to realize, hindi pa rin ako masaya. In my heart, I was empty. In my heart, I was looking for something, and money didn't give me happiness. Relationships and contacts, connection, katayuan, praise of people never gave me. Fullness. Kaya ginagawa ko, pinapagod ko lang po ang sarili ko para magtrabaho na, para pag-uwi ko, tulog ko, pag-isip ko, trabaho ulit ako. I was so full of myself, ibabang ko ng ibabang, sumikat ako ng sumikat, makakala ng lahat. Kasi pag sikat ka, maraming dumidikit sa'yo. Alam lahat, gusto ko yung tuloy-tuloy. Pero, nung pagpalain ako ng Diyos, imbis na lumapit muli ako sa Diyos at paglingkod ako sa Kanya, pinagpala ako eh. Ano gagawin mo pinagpala ka? Dapat magte-thank you ka. Tapos, magko-commit ka, Panginoon, dahil sa'yo naman galing ko sa lahat, sa'yo mo rin ibibigay ko. Pero minsan, ang pagpapala, kadalasan ang pagpapala, pag nahawakan mo na ang pangarap mo, iniiwan mo na yun ang bigay sa iyo. Nangyari sa akin. Yung pagpapala, sana naglapit sa akin sa Kanya. Yung pagpapala, naglayo sa akin sa Kanya. Hindi na pagpapala, naging sumpa. Siya ba may diferensya, Panginoon Diyos? Ako. Ang puso ko, yung isip ko, yung pagkatao ko. Dahil tayong lahat, bigas na makasalanan. Lagi tayong may tendency lumayo sa Diyos at sundin ko ng gusto naman. Yun po nangyari sa akin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin, mga bagay na naglayo sa akin sa Kanya, inalis niya para muli akong makalapit sa Kanya. 2007, I was always topping the survey chart, invited to run for vice mayor. When it was almost impossible for me to lose, I lost.
Suddenly, at ako natalo. Parang nag-iba ang mundo ko, nag-iba ang pangarap ko. Parang hindi ko na makita sa kapapunta. Panginoon, sabi mo, dito mo ako gagamitin eh. Sabi mo, layo dito. Di ba kailangan ng mga taong Kristiyano na nanungulo sa bayan? Di ba kailangan ng mga taong nililipod sa iyo? Panginoon, pagkatao natalo. Parang gumuha ang mundo ko, parang hindi ko nakakita ng parang pupunta. Pero it was that occasion, it was that experience in my life that brought me back to God. Kasi alam niyo mga politiko, pag natatalo, nalalamig ulit sa Diyos. Diba? Kaya yung mga tao, natalo lang sa Diyos. Yun po nangyari sa akin. Pero hindi kagad-kagad yun, hindi bigla-bigla, laban muna ako, lalaban ulit ako, negosyo. Dami ko naging kaibigan, mag-negosyo ako. So, pinunta ko yung mga kaibigan ko, mga mayor, governor, congressman, pare, negosyo ako. Yung mga hati tayo. Kumikita na naman ako, kumikita na naman ako. Sabi ko sa sarili ko, alam ko na ito eh. Hindi naman ako sasaya dito. Then one day, isip-isip ako. Hindi na ako masaya, marami na naman akong pera, may sarili na akong TV station ko, may sarili akong construction company. Nag-i-import-export ako dahil yung course ko eh. Hindi naman ako masaya sa truck. Alam ko na ito. Hindi ako sasaya dito. Tulungan mo. Pag nakaalala ko, laging bumabalik-balik sa isip ko na nung maliit ako, may nag-pray sa akin na nagbago ng buhay ng tatay ko. Ay pinagpalit ng tatay ko lahat ng kayamanan na nagbuhay niya dahil sa naramdaman niya, narinig niya at nakita niya. Sabi ko, ano yung nakita ng papa? Ano yung nakita ng mga tao na nagbabagong buhay? Ano yung narinig nila? Sabi ko, Panginoon, nasa ng kapangyarihan? Naririnig ko, Don Stewart, kumikilos ng banal na espiritu, naghihimala ang banal na espiritu ng Panginoon Diyos. Hindi na ako nakakakita ng mga taong ganyan. Panginoon, gusto ko matuto. Nagkaroon ako ng kaibigan, si Pastor Del Kumar, so miracle man si Don Stewart. Hindi ko na kasi alam kung saan makikita si Don Stewart that time. So, nung nakikita ko si Pastor Del Kumar, pinuntahan ko sa Dubai. Pumunta ako sa Dubai, nag-negosyo ako, kumuha ko ng mga kontrata ko doon. Pero ang totoo nun, gusto ko lang siya makita, makaharap, at malaman kung ano ba ang ginagawa niya, bakit kumikilos ang Diyos buhay niya. Later on, ang condition sa akin ng Pastor Bill, pag nandun ka sa Dubai, pupunta ka lagi sa church. Lagi ho ako nandun sa church. Ang style pa nun, later on, naghanap siya ng pastor, naghanap ako ng mga pastor na ipadadala, sabi ko, ako na lang. Sabi sa akin ng papa ko, ikaw, magpapastor? Hindi naniniwala magpapastor ako eh. Sa ano ituturo mo? Wala naman akong alam. Hindi nga ako ma-attend ng church kasi. Nung konsel na ako, mag-church lang ako pag pinitext niya na ako. Why are you not in church? So, napakita ako sa church, attend ako, pero visitor, hindi member. Wala talagang church life, walang buhay Kristiyano. Tantanong niya sa akin, sabi ko, pa, ako na lang papastor doon, wala tayong may padalang pastor, ayaw kumain ng mga pastor. Ano yung tuturo mo? Sabi ko, marami akong tuturo, marami akong alam sa Bible. Pero totoo no, kaya ako gusto magpastor, gusto kong matuto. Ano ba ang ginagawa ng tao? So, andun po ako, kung 3 o 4 na beses mag-church service si Pastor Tim doon, every week, 3 or 4 na beses din ako nandun. Tapos, ang ugali pa ni Pastor Tim, hindi mag-uumpisa, yun po ang pinakamalaking church sa buong Middle East. Hindi andyan na libo-libong tao na nandyan, hindi mag-uumpisa, nang hindi ako nakaupo dyan sa chair na yan. Dito siya i-preach. Pag wala si Grego dyan, where's Grego? So, tawagan na lahat ng mga staff dito. Grego, where are you? Pastor is looking for you. So, attend ako na araw-araw i-preach, araw-araw naghihimala ang Diyos. Presensya ng Diyos, napakalakas. Araw-araw i-preach, araw-araw ako nakikinig ng salita ng Diyos, kakapakinig ng salita ng Diyos, na bagong isip ko, na bagong puso ko. Mamaya, ayaw ko na maghanap, ayaw ko na mag-negosyo, ayaw ko na mag-politika, gusto ko na rin mag-pastor. Na bagong puso ko, na bagong isip ko, kakapakinig ng salita ng Diyos.
Then suddenly I realized na yung kasiyahan na hinahanap ko, kaya hinahanap ko yung politika, hanap buhay, relasyon, hindi ko nakita, nakuha ko ng pala sa presensya ng Diyos, sa pakikinig na sila. Hindi na bagong design ng puso ko. Hindi ko na gusto maging, ayoko na yung pangarap kong pinakamayaman, pinakasikat, pinakamagaling. Nabago lahat yun. Ang gusto ko na, makilala ang Diyos ng lubusan, malaman ko anong ginawa niya para sa akin, malaman ang kanyang kalooban dahil yun ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Now, tayong lahat, tinawag tayo ng Panginoon Diyos para pagpalain. Tinawag tayo ng Diyos para bigyan ng fullness ang ating emptiness. Gusto kanyang itaas. Gusto kanyang gamitin. Subalit, ang iyong pagpapala ay nasa kanyang salita at nasa paglilingkod mo sa kanya ng buong puso. Nasa iyong pananalangin. Kailangan taimtim kang nananalangin. Walang himala na hindi nangyayari kung hindi ka mananalangin. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi kikilos kung hindi ka mananalangin. At hindi ka mamumuhay ng banal. Sabi ko, tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod. At ang ating paglilingkod sa Kanya ay ang pamumuhay ng kabanalan. Sabi sa Romans 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, in the view of God's mercy, to offer yourself up as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Paano ka maglilingkod sa Diyos? Isa ron, mamuhay ng banal. Ikaw at ako, inaasahan at hinihingi ng Diyos, mamuhay ng banal. Banal ang isip, banal ang mata, banal ang puso. Paano natin babanalin ang sarili natin? Mananampalataya tayo sa Kanya at susunod sa Kanya ng Diyos. Amen? Hindi lang para magpasarap ng buhay. Kaya nabago ang isip ko eh. Hindi pala yan ang kalooban ng Diyos sa akin. Maging leader ako, maging sikat ako, maging mayaman ako. Ang kalooban pala ng Diyos sa akin ay mamuhay ako ng ayon sa Kanyang salita. At siya ang makita sa buhay ko, at puso ko at isip ko, ibigay ko sa akin. Yun pala ang ating pagpapala. Ang Panginoong Diyos, hindi mo matatawaran sa Kanyang pag-ibig sa atin. Hindi ka kailangan mangamba, paano kaya? Makakahanap pa kaya ako ng asawa ko? Makakahanap pa kaya ako ng boyfriend ko? I-asenso pa kaya ako? Makakaahon kaya ako sa buhay ko? Sabi ng Panginoong Diyos, kung yung mga ibon nga, pinagpapala ko, ikaw pa na anak ko, pinagpala na kita dahil pinadala ko na dyan ang akin. Amen? Amen? Ikaw ngayon, ginawa na kitang anak. Dala-dala mo na, pangalan ko, pinatang ko na pangalan mo. Pangalan mo na, Kristiyano. Amen? Natatawag mo na ako, tatay, hingin mo yung ninanais, basta ayos sa aking kalooban, bibigay ko sa iyo. Eh, anong numanakaw sa ating mga pagpapala? Kasalanan. Sabi nga, kasalanan. Yan po ang matindi nating kalaban. Yung kasalanan. Bawat isa sa atin, meron tayong natural na tayong makasalanan. Born sinners. Far from God, away from God. No chance to be with God. I want to make it clear. Ikaw at ako, dahil tayo makasalanan at dahil sa ating kasalanan, tayo makasalanan, hindi dahil tayo nagkakasala, pero tayo nagkakasala dahil tayo makasalanan. Dahil sa ating pagiging makasalanan, there is no hope, no chance, no light of even coming to God. Hindi ka makakalapit sa Kanyang kabanalan dahil tayo ay makasalanan. Wala ka pang ginagawa, makasalanan ka na. Iwanag ba yun? Kaya kinakailangan mo ang Panginoong Hesus panampalatayaan para ikaw lang makalapit sa Kanya. Yun po sinabi niya. Kaya siya bumaba dito para at tinubos ka sa iyong mga kasalanan, ibinigay ang Kanyang buhay para mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi lang yun, namuhay siya ng matuwid at banal para yung buhay mo, pag ibinigay mo sa Kanya, makuha mo yung kabanalan niya. No? Hindi ka na ikaw yung dating bastos, salbahe, siga, mayabang, walang kwentang tao, na mamimilit at tao, inalisa niya lahat yung ibinigay niya sa iyo ang Kanyang buhay na banal at buhay na walang hanggan. Amen? Palitan ng buhay. Ano ibig sabihin? Hindi mo pinaghirapan pero sa'yo na. It's a gift. It's a new life. Kaya kailangan natin ipamuhay. Nasa iyo na, hindi ang pagnagawa, pero nasa iyo.
iyo na ang bagong buhay na ipinikalog ng Panginoon Diyos. Mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niya lahat ng ating kasalanan, umakyat na buhay siya muli, umakyat sa langit, pinadalang tayo ng Banal na Espiritu, ang buhay nasa iyo. Pero, bagamat nasa dayo na, hanggang hindi pa siya bumabalik, kailangan mong ilaban ang iyong pananampalataya. Kailangan mong ilaban ng Panginoon, ako ay sa iyo, hindi na babalik sa demonyo. Panginoon, ang puso ko, isipan ko, buhay ko, paglilingkod ko, lakas ko sa iyo. Hindi na ako babalik hindi ko nahahanapin ang pinibigay ng lupa. Ang desires ko hindi sa kayamanan, ang desires ko sa kayamanan, pinibigay mo sa akin ang iyong salita. Amen? Yung kayamanan na hindi mananakaw, yung kanyang pangako. Hindi yung kayamanan ng mundo, hindi yung hatak ng mundo, pero yung kanyang pangako. Kailangan natin ilaban, bagamat binigay na sa iyo. Kailangan mo ilaban, kailangan ka nagpe-pray. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo ba nag-iisip? Akala ko ba, binigay na sa akin lahat ng Panginoon. Pero inaasahan pa rin na nakakad. Hindi ka pumabalik, kailangan mo pa rin manampalataya. Gusto mong bumalik, manampalataya. Gusto mong maligtas, manampalataya. Gusto mo ay matanggap mula sa langit, manampalataya. Wala kang makukuha sa langit, maliban manampalataya. Amen? At pag nanampalataya ka, tunay na pananampalataya ay yung may kasamang pagsunod. Marami na nanampalataya dahil ayaw pumunta ng impyerno. Mananampalataya ako kay Jesus Christ kasi yung Savior ko eh. Pero ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya may kasamang pagsunod. Faith without works is dead. So pag nanampalataya ka sa Panginoon, kailangan sumusunod ka rin sa kanyang kautusan. Amen? Ay, hindi ka pwede nanampalataya sa Panginoon, tapos marami kang masyota, wala kang gustong pakasalan. Hello? Amen? Hindi pwede nanampalataya ka sa Panginoon, pero iniisip mo, paano ako magiging mayaman? Hindi ka naglilingkod sa Kanya. Hindi ka pwede nananampalataya sa Panginoon. Tunay na mananampalataya sa Panginoon na hindi ka naglilingkod sa Kanya. At ang naglilingkod sa Kanya, ginagawa niya anak. Tandaan niyo po yan, dahil yung prodigal son, nung bumalik, gusto lang maging lingkod. Pero ginawa niya muling anak. Kaya yung naglilingkod sa kanya, ginagawa niya anak. Amen? At yung umiiwalay sa kanya, pinarurusahan niya. Yan po ang kwento ni Jabez. Pag binasa mo yung verse 1 to 8, puro pangalan na hindi naman natin mabigkas-bigkas. Kung hindi ka arapo, mahihirapan kang bigkasin yung mga pangalan mo. Pero palagay ko, pag nabanggit ang pangalan mo sa Bible, sikat ka. Tama? Kaya mabasa niyo yung pangalan mo. Greg. Sikat. Tama? Sa Bible ka eh. Tama? Pero, binanggit, sinaga ng Bible na banggitin ng isa-isa yung pangalan. Pero pagdating sa verse 9, parang nagkaroon ng break. But Jabez was more honorable than his brothers. Parang nagkaroon bigla ng introduction. Ito si A, ito si B, ito si C. Pero si Sam ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Bigla nagkaroon ng break. Na hindi nga parang binigyan ng spotlight. Diba? Parang, tingnan nyo to. But Jabez was more honorable than all his brothers. Parang talagang inadya ng Banal na Espiritu na pakilala sa atin si Jabez dahil meron siyang ginawa sa buhay ni Jabez. Pero pag iisipin mo, yung buhay ni Jabez, napakahirap, napakasama. Parang pinagsumpa-sumpa ng patong-patong na sumpa dahil yung pangalan niya lang mismo, ibig sabihin, hirap at dusa. Pinangalanan siya ng nanay ng Jabez dahil sa hirap nung siya ay lumabas. Can you imagine paano ka-asenso kung nanay mo mismo ang tawag sa iyo, sumpa, buwisit, hirap. Wala ka na kapag-apag-asa. Dahil yung nanay mo mismo, you see, the name is very important because it talks about your future. It talks about who you are. It talks about your jurisdiction. I am Grego Belica. Anywhere I go, I bring the reputation of my father with me. Lahat ng ari-arian at lupain at opisina ng tatay ko, pag pinunta ko ron o pumunta ako doon, akin din yun. Lahat ng tauhan doon, pag sinabi ko pumunta ka doon, pupunta yun because ako si Grego Belica. I bear the name.
The name brings power. That's what I'm saying. The name brings your future. It tells about your future. Your name sets you apart from the rest. It gives you identity. It tells people who you are. Hello? It brings respect. It brings authority. It brings wealth. If I go to the bank, if my father gives me, kunyari, binigay sa akin ng tatay ko, pangalan, ang bana ko, I go to the bank and I say, I'm Greg Tobelli, I receive it. Because I bear my name. Now, Jabez was an ugly name. It literally meant pain, hirap. So you can just imagine, ano ang buhay ni Jabez? Siguro talagang kung nakakita ka na napakahirap na buhay, napakahirap na yun. Maybe he was one among the drug addicts. Maybe he was one among the gangsters. Maybe isa sa mga nakakulong, isa sa mga kinamumuhian. Baka napakarami niya nagawang masama. O baka forever siyang alipin, forever siyang inaapit. Ang tawag siya nga, Jabez ay hirap, ay pangit. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, sinusumpa siya ng tao. Pero there was one thing that Jabez did. He called unto God. Basahin ko natin. Tama natin ang verse 10. Verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Honorable than his brothers, and his mother named him Jabez because I bore him with pain. Now Jabez called unto the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me. And simply the Bible said, and God granted his request. Nakakita na ba kayo ng answered prayer? Naniniwala ba kayo na God answers prayer? Pero nakakita ba kayo ng mga tao na nanalangin, wala naman nangyayari? Parang forever ka na nananalangin. Salamat po. Pero wala naman nangyayari. Pero ito simply, the Bible said, and God granted him his request. Gusto niyo bang magsagutin ng Diyos ang inyong panalangin? Amen. Now, this was a covenantal prayer. God is a covenanting God. He makes covenant. May usapan. Usapan tayo. Ito ang gagawin mo. Ito ang gagawin ko. Ang Diyos, ito ang gagawin ko sa iyo, pero ito ang gagawin mo sa akin. Yan ang covenant. Diyos na nakakataas, tao na nakakababa. Ang Diyos piniling makipagtipan sa tao. Ililigtas kita, pagpapalain kita. Gagawin kitang anak, ikapagmana ng lahat ng aking ari-arian. Ikapagmana ng aking pangalan. Ikapagmana ng aking kahiraan, pero maglilingkod ka sa akin. Yan ang usapan. At ang maglilingkod sa akin, kasi mamumuhay ka ng banal. Susunod ka sa aking utos. Pagtitiwala ka sa akin. Aalamin mo ang aking kalooban. Aalamin mo ang aking salita. Hello? Yan ang usapan. Pero pagpapalain kita, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Itataas kita. Babaguhin mo ang buhay mo. Itatanghal kita. Gagawin kitang espesyal. Hello? Amen. Bibigyan mo ng meaning at worth ang buhay mong wala. Ibinagsaka pero itataas kita. Wala kang pangalan pero bibigyan kita ng bagong pangalan. Ang buhay mo, ang espiritu, ang kapangyarihan mo mananatili sa'yo. Dahil gusto ko. Maglilingkod ka sa akin. Yan po ang covenant. This is a covenantal prayer. Jabez prayed a covenantal prayer. Sabi niya, O God of Israel, meaning kilala niya kung sino ang pinagpe-prayan niya. He didn't just say, Oh God! No, he said, Oh God of Israel! Kilala niya na yung Diyos ng mga Hudyo. The God of the Israel, who the Jews say, the creator of all things, the loving God, the warrior God, the blessed God, the healing God, the providing God, Oh God of Israel! Bless me indeed. Ibig sabihin, kailangan kilala mo kung sino ang pinananalangan mo. Ang Panginoong Hesus, mahal ka, namatay para sa iyo, nabuhay muli ngayon, hari ng mga hari, inampun kang anak dahil sa Kanya. Dapat kilala mo kung sino siya, kilala mo kung sino ka, pero dapat kilala mo kung
siya. At nagtitiwala ka kung sino siya, hindi kung sino ka. Alam mo na dahil mahal ka niya, kahit ang dumi-dumi mo, kahit makasalanan ka, tatanggapin ka niya dahil mahal ka niya. Hello? Dapat kinalim ng Diyos. Kahit wala ka namang kwenta, mahirap kang pinanganak, mahirap akong pinanganak, pero tataalis ako ng lupa, maasenso at honorable dahil binago ng Diyos ang pangalan ko, inampon ako. Hello? Pinagpala ako dahil inampon ako. Ano ibig mo sabi ng inampon? Kung ikaw inampon, ibig sabihin, yung ampon mo, kawawa yan dahil wala namang kinabukasan, wala namang magulang. Pero pag inampon na siya, may bago na siyang buhay. May bago na siyang pangalan, may bago na siyang ikaw inampon ka. Oh God, ito siya. Tumawag siya. Oh God, sumurinder siya. In-acknowledge niya na, Panginoon, mas mataas ka sa amin. Panginoon, kaya mo akong baguhin. Kaya tinawag, oh God! Lumapit siya sa Diyos. Bless me indeed. And he was specific. He wanted to be blessed. Hello? You can come to God and ask for blessing. You can come to God and ask for healing. You can come to God to change your life, to bless your life. Pwede mo sabihin yun, bless me indeed. Patalinuhin mo ako and expand my territory. Ano mo ibig sabihin ng expand my territory? Panginoon, napakalit na ng mundong ginagalaw ako. Wala akong mapuntahan, wala akong kaibigan. Dito lang ako, walang kumikilala sa akin. Pero Panginoon, palawangin mo. Aking pwedeng puntahan at pwedeng gawin. Ibig sabihin, bigyan mo ako ng bagong pangitain. Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Bigyan mo ako ng bagong katayuan sa buhay. Hayaan mo, igalang ako ng tao. Ilalangin ako ng tao, Panginoon. Bless me and expand my territory. Expand my horizon. Ibig sabihin, Panginoon, baguhin mo ang buhay ko. Baguhin mo katayuan ko. Sabi nila, James ako, pero Panginoon, pagpalain mo. That's what it means when you say, expand my territory. Give me power. Give me wisdom. Give me vision. Hello? Amen. Hayaan mong makilala, bigyan mo ko ng teritoryo. Para igalang ako. Para maging sambati ako. Para maging kagalang-galang ako. Para pag pumunta ako sa isang lugar, hindi na ako yuyurakan, hindi papansinin. Pero kikilalanin ako at igagalang. Kasi may teritoryo ka. Kasi may kapangyarihan ka. Hindi na ako yung apihin, sila lagi ang sikat. Pero ako naman, Panginoon, ako naman ang bigyan mo ng kakayanan. Di ba yung pag mga mayor dumarating, parang laging sambali sila. Bakit? May teritoryo. Pinanalangin ni James. Hindi mo ako palawakin ng teritoryo mo. Hindi ka nila ako sa bahay ko. Lagi nila ako nasa school. Tayo nila ako nasa church. Pero palawakin mo ako, Panginoon. Na makilala ko yung sabihin kita niya. At thou bless me din and expand my territory. Ano sumunod? And thou put your hand upon me. Ano ibig sabihin? Panginoon, pag itinaas mo na ako, ilagay mo ang iyong kamay sa aking ulo para hindi ako luluwalay sa iyo. Put your hand upon me talks about the power of God resting in me. Panginoon, bigyan mo ko ng kapangyarihan. Put your hand upon me talks about the hand of God that wrote His words and His commandment on a tablet and gave to Moses to give to the children of Abraham. To put your hand upon him, it means, Lord, teach me your word. Lord, teach me to obey. Teach me a life of holiness. He submitted to a life covenanted to God. No? Pagpalain mo ako, Panginoon. Pero in his heart, though he wanted blessings, he also wanted to learn God's will. And he was also submitting himself to obey God's word. Ano? Na Panginoon, pagka ako ay sumikat na, that it will not pain me. Meaning, pag ako sumikat na, hindi ako yayabang at lalayo sa iyo. Madudulas na naman ako. Dahil magkakasala na naman ako. Panginoon, iligtas mo ako sa aking kasalanan. Iligtas mo ako sa mga bagay na maglalayo sa akin sa iyo. Ibig sabihin, Panginoon, gusto ka na mamuhay ng banal.
Panginoon, gusto ko mabago ang buhay. Maayos ang buhay. That it will not pain me. Sin is what will bring us pain. Sin is what brings us pain. You know? Sin is what brought us to failure, sickness, death, and separation from God. And every time you sin, you know that you're in trouble. But because of God's love, you can always go back to the Father and say, I'm sorry, Lord. Please help me. I will change. Lord, thou bless me. Simply God said, I'll grant your request. And God granted him the request. Baka meron sa inyo dito, merong pangarap. Hindi ba sa inyo gusto nyo maayos o maiba ang katayuan nyo sa buhay? Marahil iba sa inyo, lagi kayo nahaapi. Malabo sa inyong future, gusto ko maging magaling na tao din, gusto ko maging tanya, gusto ko maging kilala, pero parang hindi pwede dahil wala naman akong pamilyang mayaman, wala naman akong pamilyang makapangyarihan. Simple ta, wala nga kaming ang sapat-sapat na pagbigay ng kapman lang. Pero kaya ka pagpalain ng Diyos kung ikaw, if you will make a covenant with God today. Na Panginoon, ako ay maglilingkod sa iyo, mamumuhay ako ng banal. Kung ikaw ay mananalangin ngayon, with your heart sincerely calling out to the God of Israel, our Lord Jesus Christ, and say, oh God, and really pray. With all your heart, God is looking at your heart and He can give it to you today and receive your miracle today. Hello? Naintindihan niyo po yan? Jabez did one thing. He called on to God, he prayed. But in that prayer, he understood what it entailed. It entailed his commitment, his dedication to serving God and obeying God. Tanong ko sa inyong sarili, tanongin niyo inyong sarili ngayon. Kaya mo ba ibigay ang commitment na yan sa Panginoon Jesus? Amen. At upang tanggapin ang kanyang pagpapala at ang inihingi mo sa kanya. Nakatingin ang Panginoon Diyos sa ating mga puso. Kung gagawin mo yung ginawa ni Jabez noon, say the same prayer, oh Lord, expand my territory. Put your hand upon me that I will not go far from you, that it will not pain me. And God will grant your request. Marahil meron may sakit sa iyong magulang. Marahil ikaw nagkakailangan mo ng katalinuhan. Sabi mo, hinahina ng ulo ko. Gusto kong masenso, hindi ko alam kung saan pupunta. God can give you wisdom. God can give you vision. God can give you His Word. God can bless you, give you His power. God can do it today. Only in the crying out to Him. Say, oh God, bless me. Kung ikaw po yung tao yan, maybe you're suffering, you're like Jabez. You're hopeless. You feel you're hopeless. Nanganganib ka, may nagawa kang masama. May nagawa kang mali. Umuwi ka ng bahay. Magkagalit kayo ng kapatid mo, ng nanay, tatay mo, best friend mo. Iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. O wala kang boyfriend, walang girlfriend. Ito naman interesante sa'yo. Pero interesante sa'yo ang Diyos. Gusto ka niyang magpala. Kaya niya isinulat yung salitang yan, yung kwentong binasa natin. Kaya ang pinili niyang gamitin yung taong katulad ni Jabez para kung mawawalan ka ng pag-asa ngayon, magkaroon ka ng bagong pag-asa, bagong desire, bagong hope, na mayroong bagong buhay na ibinibigay ang Panginoon ready for you today. Only if you will make that covenant of prayer. If that is you today, I want you to raise your hand. Say, ako po yun, Pastor. Ako yung, I want to make a covenant with God. I want God to bless me. And I'm ready to dedicate my life to God today. Close your eyes, lift up your hand. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Kaya po lahat ay tumayo. You, raise up your hand. Raise it high to Jesus Christ and say, instead of worship God and pray with your heart, ikaw yun. Magpapalain ka ng Panginoong Diyos. Tumawag ka sa Kanya. Sabi mo, Panginoong Diyos. Sabihin niyo, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Make it come from our heart. Say, Lord God, bless me. Expand my territory. Put your hand upon me. I will serve you. Forgive me.
Jesus' name. Start to worship God. Ikaw tumawag. Tell Him what you want. You tell Him what you want. Tell Him what you want. And you can make that commitment to learn His Word, to learn His will. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the truth. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you. And I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Kung ikaw yung isang kabataan, ang Panginoon, nangasyasabi mo, Panginoon, ako ang gamitin mo, baguhin mo ang buhay ko, I want to dedicate my life to your service. Come in front and receive the power of the Holy Ghost today. Come and receive the power of the Holy Ghost today. If you want God to use you, you want a miracle in your life, come forward. Come forward, and Jesus will grant you your request. I worship you. I worship our God so strong. The reason I live, oh Lord, the reason I live is to worship. All of God, lift up your hand, assuming your mind, and all of it, ask Jesus. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, change them, oh God. Touch them today. Bless this time, oh God. Bless ipapakita ko ang inyong kamay sa inyong ulo. Hindi ko kailangan mahawakan, pero ang Diyos ang nahawak sa inyo. Say this, Lord God of Israel. Lord God of Israel. Bless me indeed. Expand my territory. Let your hand be upon me. In Jesus' name. In Jesus' name. Now lift up your hand and you are receiving. Narinig kayo ang Panginoon. Lift up your hand. Rejoice. Holy Spirit is here. Start worship.
God, we worship God, we honor, praise Him, Lord.